Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang araw bayan ng Brooks Point, Lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng masugid na taga-subaybay ng programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa bayan napapakinggan sa 89.5 Radyo Bader Philippines at 104.5 Radyo Natin FM. Kayo din po sa mga ating manunood sa Municipal Information Office page. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalima sa buwan ng Agosto, taong 2023. At syempre, tampok po sa ating programa ang Balitaang Bayan. Kaya narito na ang ating mga tagapagbalita na ihahatid po sa atin ng Southern Palawan Christian Academy Incorporated o SPCA News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikalima ng Agosto, taong 2023. Ako po si Juliana Davy Gonzalez mula sa Southern Palawan Christian Academy of the Philippines Incorporated. Ako naman po si Keith Chloe Viva Denas, maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nahalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Balitang Bayan! Narito ang ulo ng mga balitas na ihahayag sa atin ng SPCA News Team. Tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. pansamantalang inilipat sa Convention Center upang ilapit ang serbisyong bayan sa mga mamamayan. Second, Benedito Scholar ng Bayan Basketball Tournament, opisyal ng binuksan. Pagpupulong para sa implementasyon ng Ordinansya bilang 2023-13, isinagawa. Groundbreaking ng hanging bridge sa Barangay Salogon, matagumpay na isinagawa. Mayor Cesario R. Benedito Jr. nagpatawag ng executive meeting sa mga ulong tagapangasiwa sa mga tanggapan ng pamahalaang lokal. Karagdagang ayuda para sa mga BHW ipinamahagi. Orientasyon sa bagong ordinansya ng Bayan bilang 2022-26, Creating and Institutionalizing MCAT VAUC, pinangunahan ng MSWDO. Aprobadong ordinansa ng Sangguniang Bayan alamin. Kabayanihan ng dalawang kabataan kinilala at binigyang pugay. Mayor Cesario R. Benedito Jr. patuloy ang pagsasagawa ng libreng kasal. Pagsasaayos sa usapang Tourism Road sa Barangay Mainit, pinangunahan ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. Solid Waste Management Update alamin. Huling araw ng Nutrition Month, pinagdiwa ng Barangay Malis at Barong-Barong. Babalik ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines SPCA News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito. Para sa detalye ng ating balita. Balitang Bayan! Tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. pansamantalang inilipat sa Convention Center upang ilapit ang serbisyong bayan sa mga mamamayan. Narito si SPCA News Reporter Jad Pitt Cruz para sa detalye. Balitang Bayan! Tuloy-tuloy ang serbisyong Benedito sa pansamantala nitong tanggapan sa ikalawang palapag ng Brooks Point Convention Center. Malugod ang pagtanggap ng Punong Bayan Cesario R. Benedito Jr. sa mga mamamayan ng Brooks Point at mga bisita ng pamahalaang lokal. Bukas po ang tanggapan ni Mayor Benedito para sa inyong mga katanungan, pangangailangan at
Kalinawan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Jadpit Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jad Pitt. Balitang Scholar ng Bayan, Second Benedito Scholar ng Bayan Basketball Tournament. Opisyal ng binuksan. Para sa detalye, narito si SPCA News Reporter Angelo Emmanuel Osia. Balitang Bayan. Opisyal ng binuksan ang Second Benedito Scholar ng Bayan ng Basketball Olympic Tournament sa Octagon. Covered Court Plaza, araw ng Martes, Agosto 1, 2023. Napinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na inorganisa ng tanggapan ng Punong Bayan Community Affairs Division na pinamunuhan ni Ginoong Ireneo S. Maestre Campo, katuwang ang tanggapan ng Municipal Sport Office na pamumuno ni Ginoong Benedict Moraño. Dinaluhan ang nasabing basketball tournament ng mga kinatawan ng Philippine National Police Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Assistant Executive Mark Darrell Agnas at iba pang kawani ng pamahalaang lokal ng bayan na nilahukan ng 16 na koponan ng mga eskolar ng bayan, senior high school at kolehiyo. Hinimok ni Mayor June Benedito ang mga kabataan na handang sumuporta at mamahalang bayan pagdating sa larangan ng mga sport at edukasyon, katuwang ang mga namumuno upang mapalakas ang mga kabataan, mayanda sa kinabukasan at mailayo sa anumang bisyo. Angela Emmanuel Osia, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Angelo. Balitang Bayan, pagpupulong para sa implementasyon ng ordinansa bilang 2023-13. Isinagawa, Balitang Bayan na ihahatid sa atin ni SPCA News Reporter Gizel Athena Cruz. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong ukol sa agarang aksyon ng paglilinis ng mga batis at ilog na nasa loob ng bayan ng Brooks Point. Kasama sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo, MPDO ENP Joey Piramide, MEO Engineer Raul Quijano Jr., MENRO Remy Mostiero, OIC MDRRMO Joey Heredero, Konsehal Victoriano Colili, Konsehal Nathan Lacanilaw, at mga barangay kapitan sa Brooks Point Convention Center, Biyernes, Hulyo 28, 2023. Tinalakay sa pagpupulong ang pagsasagawa alinsunod sa ordinansang naaprobahan ng Sangguniang Bayan, Ordinance Number 2023-23, allowing the desilting operations of the river and streams in the municipality of Brooks Point, Palawan, and prescribing guidelines thereof. Naakda ni Konsehal Victoriano Colili at ang isasagawang Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga pribadong individual at local chief executive. May mga katanungan, legal at teknikal na usapin tungkol sa desilting operation na tanging PMRB lamang ang makakasagot. Kaya naman, minabuting hintayin focal person ng tanggapan at muling makipagpulong sa Agosto 7, 2023 para sa kalinawan ng usapin. Nais ni Mayor Benedito na agarang masimulan ang desilting operation dahil sunod-sunod na ang pag-ulan at pinangangambahan maulit-muli ang malawakang pagbaha sa bayan. At nalalapit na ang nakatakdang buwan ng hangganan ng pagsasagawa ng desilting ayon sa nakasaad na sa ordinansa. Gizel Athena Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kizel. Balitang Bayan, groundbreaking ng hanging bridge sa Barangay Salagon. Matagumpay na sinagawa. Para sa detalye, narito si Jasper D. Alcosaba, SPCA News Reporter. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang groundbreaking ceremony ng hanging bridge sa Barangay Salogon araw ng Huwebes, Hulyo 27, 2023. Na pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Sarah Jane Abon, Konsehal Nathan Sam Lacanilao, MEO Engineer Raul Quijano, Junior MPDO ENP Joey Piramide, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Kapitan Fred Bacubo at mga kawani ng Barangay Salogon. Ang proyektong hanging bridge ay may habang 28 meters na may lapad na kasya. Ang tricycle ay nakatakdang simulan ngayong buwan ng Agosto nang nagmula sa 20% development fund ng bayan sa pangunguna ng Municipal Engineering Office. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat at pagtanggap si Kapitan Fred Bacubo sa pamahalaang lokal na sina Mayor Benedito, Vice Mayor Attorney Mary Jean
D. Feliciano at Konseho ng Sangguniang Bayan sa pagtugon sa mga pangangailangan at pagsagot sa problema ng mga mamayan ng Sitio Magugurang, kabilang na dito ang mga estudyante na tatawid papuntang eskwelahan at mga magsasaka na itatawid ang kanilang mga produkto. Ipinahayag naman ni Mayor Benedito na hindi maisasakatuparan ang mga ganitong proyekto kung walang suporta ng Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Attorney Mayor Jane D. Feliciano, at ang pamahalaang lokal ay tumutulay at instrumento upang mailapit ang serbisyo sa mga mamamayan at mapaunlad ang bayan. Jasper D. Alcosaba, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jasper. Balitang Bayan. Mayor Cesario R. Benedito Jr. nagpatawag ng executive meeting sa mga head of office ng pamahalaang lokal. Sa ulat ni SPCA News Reporter Charles Badenas. Balitang Bayan. Nagpatawag si Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano na kinatawan ni Sarah Jane Crispo Abo ng executive meeting sa mga head of office ng pamahalaang lokal sa Convention Center, Brooks Point, araw ng Biyernes, Hulyo 28, 2023. Tinatalakay sa pagpupulong ang pagsasaayos ng mga empleyado sa bawat tanggapan at ang mga opisina na nangangailangan ng karagdagang manggagawa ayon sa pangangailangan ng pamahalaang lokal at bawat opisina upang makapagbigay ng mas mabilis at magandang serbisyo sa mga mamamayan. Charles Badenas, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Charles, Balitang Health Workers. Karagdagang ayuda para sa mga BHW ipinamahagi. Balitang Bayan ay hahatid sa atin ni SPCA News Reporter Rihanna Ranz Hapsan. Balitang Bayan. Tumanggap ng tig 2,000 piso ang 300 na mga BHW o Barangay Health Workers ng Bayan ng Brooks Point, Bataraza at Sofronio Española mula sa BHW Party List noong Huwebes, July 27, 2023 sa Poblacion District 2 Covered Gym. Ayon sa BHW Federation President na si Ginang Belly F. Bandales, ang BHW Party List ang kumakatawan sa kanila sa Senado, kaya naman ipinapaabot nito ang kanilang hinaing sa kakulangan ng natatanggap na honorarium, kung kaya't nagpapasalamat sila ng magkaroon ng pondo at karagdagang tulong pinansyal o ayuda ang mga BHW kada taon. Lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa karagdagang ayuda para sa mga magigiting na BHW. Dagdag pa ni Mayor Benedito na ang lokal na pamahalaan ay magbibigay din ng karagdagang insentibo sa mga BHW matapos itong talakayan at pag-aralan sa Sangguniang Bayan. Rihanna Ranz Hapsan, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Ranz. Orientasyon sa bagong ordinansa ng Bayan bilang 2022-26, Creating and Institutionalizing MCAT VAU-C, pinangunahan ng MSWDO. Balitang Bayan na ihahatid sa atin ni SPCA News Reporter Ken Cyrel Roy De La Rosa. Balitang Bayan. Isinagawa ang oryentasyon ng bagong ordinansa ng bayan bilang 2022-26, Creating and Institutionalizing MCAT VAU-C Municipal Committee Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Naakda ni Konsehal Sarah Jane Crispo Abon sa pangunguna ng tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development sa pamumuno ni Ginoong Reynaldo Bacosa noong Huwebes, July 27, 2023 sa Maruyog Ridge Convention Center, Brooks Point, Palawan. Layunin ng nasabing oryentasyon na talakayin ang pagsasagawa at pag-implementa ng ordinansa ng bayan na dinaluhan ng mga punong barangay kasama ang konseho ng Sangguniang Barangay, Philippine National Police, DILG, Regional Trial Court Branch 165, mga VAU-C desk officers at iba pang mga kawani ng pamahalaang lokal. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito, mabuti na mayroon ang bayan ng ordinansa na magproprotekta laban sa pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan sa bayan ng Brooks Point.
at hinihimok niya ang bawat tanggapan na i-implementa ang lahat ng mga isinasaad sa batas para sa katahimikan at kaayusan ng pamayanan. Ken Cyril Roy A. De La Rosa, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Aming salamat, Ken. Balitang Sangguniang Bayan. Mga aprobadong ordinansa ng Sangguniang Bayan. Alamin. Narito sina SPCA News Reporters Janine Cleto at Rico Eugene Carl Santa Ana para sa mga detalye. Balitang Bayan. Aprobado sa ikalawa at pinal na pagbasa sa regular na sesyon ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano sa unang araw ng Agosto ang Local Expenditure Program ng Barangay Maasin na nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyong piso at Barangay Mambalot na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Gayon din ang supplemental budget ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Kalasagan na nagkakahalaga naman ng mahigit 800,000 piso para sa taong 2023 na pinag-aralan ng Committee on Finance sa pangunguna ni Konsehal Sara Jane Crespo Abon. Matapos na isumite at pakumpleto ng mga nasabing barangay ang mga kaukulang dokumento katulad ng Appropriation Ordinance number 2 na nagbibigay ng pahintulot upang magkaroon ng supplemental budget at nagsasaad na ito ay pwede nang gamitin para sa operasyon ng bawat barangay. Sertifikasyon ng municipal accountant na ang nasabing halaga ay nakahanda at pagsailalim sa pagsisiyasat ng municipal budget ng lokal na pamahalaan. Ang mga ito ay naaprubahan na walang anumang pagtutol mula sa kinatawan ng Sangguniang Bayan. Janine Cleto, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Samantala, aprobado rin sa regular na sesyon araw ng Martes, Hulyo 25, 2023 ang ordinansang nag-amenda sa Section 8 ng Ordinansang number 2007-04 o kilala bilang an ordinance adopting the registration of municipal fisheries, registration of municipal vessels, and licensing of fishing operations in the municipality of Brooks Point, province of Palawan, providing penalties for violations thereof and other purposes na akda ni S.B. Victoriano B. Colili. Nakasaad sa ordinansa ang mga panuntunan sa pagpapatupad na lahat ng mga bangkang pangingisda na hindi tataas ng 3 gross tonnage ay kailangan kumuha ng clearance mula sa maritime group na nagsasaad na ang nagsasabing bangka o anumang gamit pangingisda ay hindi sangkot sa anumang kaso o krimen. Kaugnay nito ay naglabas ang National Police Commission na Resolution number 2019-010 ng pagkakaroon ng Fishing Vessel Clearance Office ng Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ng Maritime Group na maglalayong makapagbigay ng Fishing Vessel Clearance Certificate. Rico Eugene Carl A. Santa Ana, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa inyo, Janine at Carl. Samantala, good news! Kabayanihan ng 2 kabataan kinilala at binigyang pugay. Para sa detalye, narito si Ada Badenas, SPCA News Reporter. Balitang Bayan. Kinilala at binigyang pugay ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at miyembro ng Sangguniang Bayan ang 2 kabataan na sina Alan Parangan, 16 na taong gulang, at Norbin Briones, 14 na taong gulang, mga residente ng Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan na handang ibuwis ang kanilang buhay upang sagipin ang 2 batang nalulunod sa gitna ng malaking alon sa karagatan ng Sitio Balacan, Biyernes ng hapon, Hulyo 28, 2023. Ayon sa incident report ng MDRRMO, naliligo umano ang 2 bata na sina Jean Red Rosadeño, 13 taong gulang, at Rix Parangan,
11 taong gulang nang mahampas ng malaking alon at nahirapan ng lumangoy. Nakita umano ni Alan Parangan na nalulunod ang 2 bata, kaya dali-dali siyang lumangoy upang sagipin ang 2 bata. Ngunit nang malapit na ang 3 sa dalampasigan ay nawalan na rin ng malay si Alan Parangan, kaya naman gamit ang bahagi ng pintuan ng refrigerator, sinagip ni Norbin Briones ang 3 hanggang makarating sa pangpak. Samantala dumating ang rescuer ng MDRRMO matapos i-report ni Barangay Kagawad Juanerio at binigyan ng unang lunas ang 3 at dinala sa emergency room ng Southern Palawan Provincial Hospital o SPPH upang malapatan ng medical na atensyon at matiyak na ligtas ang mga kabataan. Lubos naman nagpasalamat si Mayor Benedito kina Alan Parangan at Norbin Briones sa kabayanihang ginawa at kinilala ang mga ito at hinimok ang ibang mga kabataan na maging laging handa sa pagtulong sa nangangailangan maging ang pagsagip ng buhay. Ada Vivadenas, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa Good News, Ada. Balitang Lingkod Bayan. Mayor Cesario R. Benedito Jr. patuloy ang pagsasagawa ng libreng kasal. Balitang hatid sa atin ni SPCA News Reporter, Dane Cian Malakaw. Balitang Bayan. Paningunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang seremonya ng kasal na sibil araw ng Martes at Miyerkules, Hulyo 25 at 26, 2023 sa New Municipal Hall, Barangay Brooks Point, Palawan. Ang mga nag-isang dibdib sa kasalang sibil ay sina Lazaro M. Magpantay at Erminda Umpad at Vandolph B. Paladan at Julie Ann V. La Sala sa tanggapan ng alkalde kasama ang kanilang pamilya at mga saksi na malalapit na kaibigan. Masayang binati ng punong bayan ang mga bagong kasal at nagagalak. Siya'y naging kabahagi ng pagsasalegal ng pagsasama ng mga nagmamahalan. Dane Cian Malakaw, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Zane. Pagsasaayos ng usaping tourism road sa Barangay Mainit, pinangunahan ng punong bayan, Cesario R. Benedito Jr. Balitang Bayan na ihahatid sa atin ni SPCA News Reporter Daniel Dave Malakaw. Balitang Bayan. Matagumpay ang pagpupulong ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Engineer Raul Quijano, MPDO, ENP, Joey C. Piramide, Barangay Mainit Chairperson, Nobilin Estrella Aguilar, at ang mga kinauukulang partido na isinagawa sa Barangay Hall ng Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, Hulyo 26, 2023. Tinalakay sa pagpupulong ang tungkol sa lupang donasyon na inilaan para sa tourism road na pagmamayari ng pamilya ni Ginoong Renato Villapa. Naging maayos ang pagpupulong at ang lahat ng partido ay nagkasundo at sumang-ayon matapos mapakinggan ang bawat panig. Ayon kay Mayor Benedito, bukas ang kanyang tanggapan para ayusin ang anumang sigalot, problema at suliranin ng mga mamamayan upang mabigyan ng agarang aksyon. Daniel Dave Malakaw, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Daniel. Solid Waste Management Update alamin sa ulat ni SPCA News Reporter Alea Alahar. Balitang Bayan. Nagpulong sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang Solid Waste Management Supervisor Leo Malong at mga ulong tagapanguna ng tanggapan ng MPDO Joey C. Piramide, NT CAO Arlen D. Piramide, MAO Renato Bajosa, OIC MD RMO Joey S. Heredero, Sangguniang Bayan Committee on Environment Chairman Konsihal Victorino Colili,
MEEDO kinatawan ni Lani B. Trinidad, Liga ng mga Barangay President, Juratil Singapore, mga namumuno sa BJMP, PCG at BFP, at iba pang kawan ng pamahalaang lokal ng bayan sa conference room ng New Municipal Building Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, araw ng Huwebes, Hulyo 20 taong kasalukuyan, upang talakayin ang mga patakaran at routine sa pananatili ng kalinisan, pangalagaan ng paligiran at tamang pagsisegregate ng mga basura sa buong bayan. Layunin din na magpupulong na makapagbuo ng estratehiya sa pagkontrol ng dami ng mga basura sa bayan at kung paanong may bilisang maipalaganap ang kaalaman at may sagawa ang kaayusan ng kapaligiran. Napag-usapan din ang epektibong paggamit ng bagong heavy equipment ng mga truck at garbage compactor upang mabilisang ang pagkokolekta ng basura at matiyak na kalinisan ng pamayanan. Alaya Alahar, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Alea. Samantala, huling araw ng Nutrition Month ipinagdiwan ng Barangay Malis at Barong-Barong. Balitang hatid ni SPCA News Reporter Mary Antoinette Cruz. Balitang Bayan! Tagumpay na ipinagdiwang ang Nutrition Month sa Barangay Malis at Barangay Barong-Barong sa huling araw ng Hulyo 2023 na masayang dinaluhan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Saras Jane C. Abon, Konsehal Richard Balyan, Konsehal Nathan Lacanilaw, Konsehal Victoriano Colili at MHO Officer Lorraine Abiyog. Binigyan diin sa programa ang temang Healthy Diet Gawing Affordable for All ayon kay Municipal Nutritionist at sa mga konsehal na nagpahayag na possible at maaaring maisakatuparan ito. Pinaalala naman ni Vice Mayor Feliciano na mapalad ang mamamayan ng Brooks Point dahil pinagpala ito ng Panginoon na kahit anong itanim dito ay nabubuhay, kaya dapat na pangalagaan ng likas na yaman mayroong ang bayan ito, lalong-lalo na ang kalikasan. Hinimok naman ni Mayor Benedito na kumain ang bawat isa ng masusustansyang pagkain, lalo na ang prutas at gulay, upang magkaroon ng malusog na pangangatawan at maging produktibo sa buhay. Mary Antoinette Cruz, SPCA News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. At yan ang kabuuan ng Balitang Bayan. Ugaliing makinig sa radio at manood sa MIO Facebook page ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Keith Chloe Badenas. At ako naman po si Juliana J.B. Gonzalez. Kami po ang Southern Palawan Christian Academy of the Philippines o SPCA News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat sa SPCA News Team. Abangan po natin susunod na ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Mga kababayan, welcome po sa Talakayang Bayan segment ng mga minamahal naming tagapanood ng Municipal Information Office and syempre po sa ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo natin FM at sa Radyo Bandera, 89.5 Radyo Bandera Philippines. Minabati natin dyan si Ate Lori Deza, kasalukuyang OIC ng Bandera. And as of now, mga kababayan, ay napakapalad po natin na mayroon po tayong makakapanayam na 2 batikan sa larangan ng paglilingkod po sa bayan sa ating programang Impormasyon ng Bayan para po sa lahat. Ang una po nating bisita sa kasalukuyan ay narito po ang isa sa pinakamasipag dahil siya po ay napakaraming naiakda na ordinansa para po sa bayan ng Brooks Point. At siya rin po ay talagang nakakitaan ng taong bayan ng
tapat na paglilingkod sa bayan, kung kaya't natapos niya po ang kanyang termino sa pagka-konsehal or sangguniang bayan dito po sa bayan ng Brooks Point. And as of now, siya po ay kasalukuyang Municipal Administrator ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna at pamumuno po ng ating Municipal Mayor Cesario Benedito Jr. Ang ating unang bisita ay walang iba kundi ang ating Municipal Administrator, Sir Edgar Lacandazo, sir. Good morning. Magandang umaga po at maraming salamat sa napakayabong na pagpapakilala. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa impormasyon ng bayan para sa lahat. Good morning po. Yes. Naku mga kababayan, napakaswerte natin dahil ang ating bisita today ay hindi lang mahusay sa paglilingkod sa bayan. Siya po ay mahusay rin sa pagkatha ng mga tula. Di ba, sir? Bibigyan mo daw kami ng tula mamaya. Mamaya po, baka pwede ko kayong pagbigyan sa inyong kahilingan. Thank you so much. And ngayon naman po, ang ating ikalawang bisita, siya po ay kumakatawan sa mga kababaihan sa sangguniang bayan ng Brooks Point. Siya rin po ay chairperson ng Trade, Industry, Atmospheres, Konsehal Hayati Dogasan. Magandang umaga, ma'am. Napakaganda niyo po today and every day. Magandang umaga din at syempre sa lahat ng nakikinig sa Radio 104.5 sa ating bayan. Isang mapagpalang umaga at sa lahat ng viewers na hindi nakikinig na mahilig sa Facebook, andyan po lagi, subaybayan natin yung sariling atin, yung talakayang bayan para masubaybayan natin kung ano ang mga nangyayari sa ating sariling bayan. Magandang umagang muli. Yes, thank you so much, Ma'am or Konsehal Hayati Dogasan. So ngayon po, hindi na po natin pahahabain pa, ano? Alam kong inip na po ang ating mga kababayan na alamin at makibalita. Ano na po ang kasalukuyang kalagayan ng kalakalan dito sa ating bayan? Maging ng mga nakalipas na administrasyon, napakasigla na po at napakalakas ng pagdinegosyo at daloy ng kalakalan dito sa ating bayan. Ito lamang po ay masasabi natin na ating ipagpapatuloy at tayo ay patuloy na iisip kung paano pa po ito mapalakas at mapasigla upang sa gayon hindi lamang po yung ating bayan, lahat ng mamamayan ay pakinabang. Ano po? Atin pong mapapansin na nitong mga nakaraang administrasyon at sa pagpapatuloy natin ngayon sa unang taon ng kalakalang Cesario Benedito Jr., napakaraming mga investors, masasabi natin mga bagong negosyo na naglalabasan dito sa ating bayan. Tulad na, to mention is, of course, Cardinal Agri, which is napakagandang kontribusyon sa ekonomiya ng bayan ng Brooks Point. Nandiyan din po yung bigla ang pagdami ng ating mga, masasabi natin, ang mga criteria nila, mga malls na, no? We have Prince Hypermart, with Unitap, with J Hypermart, na malaki po ang kontribusyon para sa pagsigla at paglakas ng ekonomiya ng bayan ng Brooks Point. Kasabay po niyan ang pagbubukas ng mga napakaraming mga bangko na senyales ng isang bayan ay pag maraming bangko, ibig sabihin maraming pera yung bayan, maraming pera yung tao. And of course, makikita rin natin na maliban dyan, napakaraming mga negosyong bagamat maliliit pero kahit paano ay nakapagdudulot, nakapagbibigay ng kontribusyon sa pagsigla at pag-angat ng komersyo dito sa ating bayan. Isa pang masasabi natin na napakaganda, itong ating ginagawa na ng marketing. Ito talaga yung kahit paano ay nakakapagpasigla ng daloy ng kalakalan sa ating bayan dahil nabibigyan ng pagkakataon at kababayan, lalo na sa mga kabukiran, sa kabundukan, produkto at maibenta. In that way, yung sigla at daloy ng komersyo, ng negosyo, ng mga paninda, ng kalakal ay talagang kahit paano ay na-improve at sumisigla sila. Kasabay din yan, mapapansin natin that of course,
konsihala nga is owner din ng mga gasoline stations, no? Parang dalawa na yung kanyang gasoline stations. So isa rin yan na senyales na pag ang isang bayan, other than banks, maraming gasoline station, is of course, maraming sasakyan. Of course, di ba? Kasi kung ang gasoline station lang sa bayan mo ay isa, meaning walang demand ng fuel. Pero pagka halos every corner, ang daming gasoline station, may mga banks, ibig sabihin, talagang yung ekonomiya ng bayan ay mataas, no? Oo, so, and I think in years to come, marami talagang mga magbubukas ng mga negosyo dahil nakita nila yung bayan natin ay talagang malaki yung potential. And hopefully, in 5 or 10 years time, malay mo maging city, di ba? It's an honor for us na taga Brooks Point maging syudad ng bayan. So, of course, kasama din yung pakikipagtulungan ng mamamayan. Kasi ang ikaulad ng bayan ay hindi lamang naman nakadepende sa mga people ng bayan, hindi lang yan nakadepende kay mayor, kay vice mayors. So, sa lahat tayo, kahit sa pinakamababang antas ng mamamayan, kailangan partisipasyon para at least makamit natin. So, yun, as I've said, maganda naman daloy ng ating kalakalan, masigla yung ating negosyo. Siguro nga, I have to check sa ating licensing kung every month how many new businesses yung ino-open dito sa atin. I think marami kasi nakita nila yung potential, sigla. So, yun yung ibang mga consideration kaya sila nag-invest. So, maganda naman so far. Yun nga lang, syempre, kinakailangan natin extra effort on how to improve and mapalakas pa yung pagnenegosyo at kalakalan dito sa ating bank. With the help, of course, ng ating chairman, Committee on Trade and Industry, sa pagsusulong ng mga batas para kahit paano ay ma-improve din, no? Kasi minsan kailangan legislation in order for us to have more investors to come dito sa ating bank. Thank you so much po. Nako, napaka-informative po nung sinabi ng ating municipal administrator. And nung nabanggit nyo nga po yung sa gasoline station, in fact, hindi lang yung mga gasoline station na nakikita natin dito kasama ng gasoline station ng ating konsehal, kundi dyan sa mga tindahan, di ba? Dyan sa mga daan, marami ding gasoline station. Diba? So talagang nakakatawa dahil maraming gasoline station. Ibig sabihin po talagang umuunlad po ang ating bayan. And yan po ay dahil din sa pagtutulungan po ng mga mamamayan and of course sa mga namumuno. Ngayon naman po sa ating konsehala, ma'am, at gusto ko pong itanong sa inyo, ano po, baka po mayroon dapat na o kailangang malaman po ng mamamayan ng Brooks Point regarding po sa trade and industry dito po sa bayan ng Brooks Point. Yung mga pwede pang ipaalam, baka hindi pa alam ng mga mamamayan ng Brooks Point. Mayroon po ba na kayong mai-share na pwede pong maging kapakipagkinabang din sa mamamayan ng Brooks Point? Maraming salamat. So, kanina, halos lahat na isabi na rin ng ating admin. Yung salamat din sa pag-promote ng aking isang gasoline station. Diyan sa Maasin, Castro. Oo. So, yun nga, maraming naglalabas ang mga establishment, mga business, bagong business. At yung mga isa ngayon, alam natin na nagpaparenovate tayo ng ating convention center para lalong mayroon tayong lalong maingganyo yung ating mga tourist na mga investor at saka yung ating public market malapit na din. So ito maraming makakatulong sa ating kababayan na talagang andyan na lahat. Oo. Isa din yan sa ating, yung alas natin para sa tourist, napakaganda pag natapos yung ating public market. So, ngayon, bilang isang konsehal, bilang isa sa mga Committee on Trade,
alam natin na lahat naman sinusuportahan. Kami naman sa konseho, kung ano ang magagandang proyekto, andyan kami, full support para sa ating mahal na Mayor June Benedito. So sa ngayon, alam natin na inuumpisahan na naman yung ating terminal. Nandyan na yung dito po, event center. Napakalaki din po yan, napakalaking proyekto. Para naman, pwede na tayong mag-host ng malalaking event tulad ng Mimaropa, di ba po? So, makakatulong sa ating ekonomiya yon. Kung andito na yung lahat. Alam ko, hindi ilang buwan lang yan matatapos na. So, pwede na tayong mag-host ng malalaking event. At makakatulong yun sa ating kababayan, sa kanilang tulad sa maliliit ng mga negosyante, tricycle driver, mga vendors. Talagang kapag may malaking event sa ating bayan, talagang malaking tulong sa ating kababayan. Yun lang po. Thank you so much po. At isa pa po, nagpapasalamat ako, syempre, gusto ko rin batiin yung aking kababayan. Diyan yung Muslim organization, mga women's dyan sa Barangay Uring-Uring, na sana makita nyo yung mga gawa nila, yung mat weaving, ginagawa nilang pwedeng passport holder, banig. Napakaganda po sa lahat ng hindi pa nila alam. Diyan lang po sa Barangay Uring-Uring. Tangkilikin natin yung sarili natin. So, napakagandang gawa po nila. Isa din po yan sa ating tourist attraction. Opo, maraming salamat po. So, para naman po sa ating Municipal Administrator, Sir, sa kasalukuyan, ano po pa yung mga nakalatag na hakbang o mga programa ng kasalukuyang administrasyon na posibleng makakatulong sa pagpapalakas po ng pagninegosyo at pagpapasigla ng kalakalan dito po sa ating bayan? Again, good morning. Baka may mga bagong tune in. Yes. Mabuti po na sila ay mabati. Tsaka pwede palang bumati dito. Bumati sa Pansyahala. So binabati ko rin po yung aking mga kabarangay dyan may bayad na po yan sa susunod, Barangay sir. Pangobilyan. Actually, mga fans ko lang sila. So binabati ko po sila. I hope makapanood sila ng pelikula na. But anyway, going back to your question, kanina na ilatag po natin yung estado, yung kasalukuyang kalagayan ng ating kalakalan dito sa ating bayan. Ngayon naman po is kung paano ba natin ito higit pang mapapalakas, mapapasigla. Actually, dalawang aspeto. Napakaraming aspeto po ng panggagalingan, how we can improve the trade and industry po, sakay ng pagninegosyo at kalakalan dito sa ating. Una, nabanggit ko po kanina na wala pa tayo talaga malakas naman. So, nandito tayo sa administrasyon upang ito ay higit pang mabigyan ng pansin, mapalakas, at higit pang mapasigla. Una po, ang kasalukuyang administrasyon ay magdaan ng resources, ng effort, ng time and finances in order to improve all our infrastructure, particularly roads. Kasi yan po yung importante. No? Kailangan yung ating mga kalsada, Pansyahala, medyo maganda. No? Concrete, maayos, maraming mga farm-to-market roads. Kasi isa yan sa titingnan ng mga investors. Halimbawa, may pumasyal dito from other places. Yung bisita na padaan. Ang ganda naman ng mga kalsada sa Brooks, pwede maganda mag-invest, no? Pero kung sa pagdaan nila, makita nila lubak-lubak, putik, marumi, makalat. So parang hindi sila makakaisip in the future to invest. So one of the thing na kailangan mag-invest ang lokal na pamahalaan is for the improvements on infrastructure, particularly yung roads, no? Mga daan. Pangalawa po,
one thing is the utilities. First is the electricity. Kinakailangan magkaroon din tayo ng stable na supply ng electricity. Kasi pagka nabalitaan nila na of course lagi run out, magdadalawang isip to invest in our municipality. So kinakailangan tayo ay naglalatag ng mga plano in order or to improve the service of the electricity. Next is, of course, water. Consideration nila. So, tinitingnan ng mga investor, kumusta ba yung supply ng tubig yan sa Brooks Point, di ba? Maayos ba? Malinis ba? Diba? So, yun yung mga maliliit na bagay na minsan kinoconsider ng mga investors. Next is, of course, the telecommunication, internet connectivity. Alam naman natin na ngayon, yung online business, nakadepende lahat sa computer, cellphone, laptops sa business, diba? So pag mahina yung internet connectivity, medyo hesitant sila to invest here. So yun. And of course, sa part naman ng lokal na pamahalaan, local governance, good governance, magandang pamamahala. Kasi tinitingnan ng mga investors, una titingnan nila kumusta naman yung pamamalakad ng pamamahala sa bansa. Kung nabalitaan nila na ayos, yun din yung factor na parang hesitant sila dadalawang isip sa invest. Kasi one of the consideration is that the resources of the government ay nagagastos sa tama. Dapat ay ipagawa. Along with that is the, of course, peace and order. Isa rin niya sa magdadala ng potential investors pag tahimik yung money. Law, peaceful, mapainapa, sigana, factor, investors. And we are doing, of course, extra effort on that matter. Kanina nabanggit ko, kalsada, patuloy yung ating groundbreaking kalsada, pagsisip ito, of course. And when it comes to electricity, tayo ay ibigay din extra effort on how to communicate with the Paleco in order to improve services. Likewise, doon sa water. So far, meron tayong dalawang pinanggagalingan ng tubig, the local water system and the water system. Na maganda naman, no? Maganda naman yung kanilang service. And last year, we already communicated with the Globe Telecom and Smart Communication, requesting them to facilitate na baka possible magkaroon tayo ng fiber connection para at least kahit pa paano may ating internet connectivity. Kasi pag nakita na ng investor, okay dun sa Brooks, maganda ng kalsada, diba? Maliwanag yung bayan paggabi, maganda yung servisyo ng kuryente, the water, the internet, peaceful, magaling si mayor, mahusay, maganda yung pamamahala. So, yun yung ating patuloy na pansin na kahit pa paano mabigyan talaga ng pansin para at least yung mga aspeto na yun ay ngayon. And just to, just like want to share, last year, nakipag-meet tayo sa Board of Investment. Kasi naisip natin, syempre yung Brooks Point ay malaki talaga yung masyado. So, possible na magkakaroon ng business matching, titignan nila yung situation ng Brooks Point, ano yung mga pwedeng dalahing negosyo dito. For example, hotels, yung titignan nila ano yung mga pwede dito. And then pagkakaroon sila ng feasibility studies, and sa tingin nila pwede, that's another part of the LGU, para paano kasignan natin ang mga ratio sa ating pagkakaroon sa ating
bayan. So nakakatuwa po dahil talaga makikita natin na hindi po natutulog ang lokal na pamahalaan, kundi sunod-sunod po ang mga hakbang na ginagawa po para po sa pag-unlad. At sa ating konsihala naman, konsihal sa bahagi po ng Sangguniang Bayan, bilang chairman or chairperson ng Trade and Trade Industry and Muslim Affairs, konsihal, ano po ang kasalukuyang pinagkakabalahan ng ating opisina? Kami naman po sa Sangguniang Bayan patuloy na tumitingin at nagre-research kung ano po ang magandang iakda para po sa ikaunlad ng ating bayan. So, andyan po kapag mayroon pong request galing po sa ating mahal na mayor, ay kami naman po agad-agad ay sumusuporta. Hindi naman po namin hinaharang kung ano man po ang magandang request o kaya magandang layunin ng ating mahal na mayor. So, andyan po kami, full support po sa magagandang, gaya ng sinabi ko, sa lahat ng magagandang plano, magagandang proyekto para sa ikaunlad ng ating bayan. Andyan yung aming suporta. At bilang isang committee din ng Muslim Affairs, nakatutok din po tayo sa ating kababayan. Hindi lang isang konsihal, kundi bilang isang negosyante. Nandyan po yung aming nag-organize, alam ko matagal na 1993 pa to na-organize yung Bimpiaga. Yan, isa din po ito. Ang aim namin ay magkaroon ng business matching mula sa Indonesia, Brunei, Malaysia. Last month, galing po yung mga miyembro at mga opisyalis ng Bimpiaga ng Brunei. So, alam ko mayroon na po tayong nakita na barko. Yun lang po ang kulang noon. Kaya son po talaga na mag-uumpisa na yung open port dito sa ating bayan. Tuloy hinihiling namin na gusto po ng ating mahal na congressman doon po manggagaling sa Buliluyan, bayan ng Batarasa. Pero ang gusto po talaga ng DTI dito sa atin. Kaya natutuwa po kami. Yun po ang pinuforce namin na dito po talaga sa atin ang open port. Ito po hindi na tatagal dahil noon ang problema ay yung barko lang na ngayon po mayroon na tayong barko. Kaya sabi po ng aming chairman na si Kuya Panoy Baroma, malapit na dahil nagkaroon na po ng MOA nung pumunta sa Brunei last month. So yun po talaga, yung hindi lang sa malalaking negosyante kundi para ito sa maliliit na negosyante, pwede na sila mag-trade ng kanilang produkto. Ayan. Dahil limitado po ang ating oras, ito pong katanungan na ito ay para po sa inyong dalawa. Hindi naman siya actually katanungan. Hihingi na lang po ako ng 4 na salita na nais nyo po para or gusto nyong ma-achieve para po sa bayan ng Brooks Point in the future. 4 po na salita. Sige po, ladies first. 4 na salita na gusto nyong mangyari sa bayan ng Brooks Point in the future. Siyempre bilang isang politiko, isa po ang aking aim para sa bayan ng Brooks Point ay magiging city. Pangalawa po, siyempre patuloy yung paglalago ng ating bayan. At pangatlo, yung ma-improve po talaga, yung katulad ng sinabi ng ating admin, yung ating electricity. Isa po sa malaking problema dito sa ating bayan. Pang-apat po ay marami pa tayong mahuhost na malaking event dito sa bayan ng Brooks Point. Yun lang po. Okay, maraming salamat po sa inyo naman po, admin. 4 words po para po sa future or in the future, yung gusto niyo pong ma-achieve sa bayan ng Brooks Point. Since 4 words, Yes po, 4 words lang. 4M din. Okay. Papayapa, Okay. masagana, masaya,
homeland Wow, na thank you bayan so ng much. Brooks Point. Maraming Teka. salamat. Opo. Pero hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Sa apat po na yun na gusto nyong marating or gusto nyong ma-achieve sa Brooks Point, papaano po makakatulong ang ating mga maliliit na kababayan sa inyong palagay po sa inyong opisina or sa inyong tanggapan, papaano nyo mai-involve yung mga kababayan natin na para po dito sa minimiti natin sa bayan ng Brooks Point? Turuan pa. So, sa akin po, syempre, kailangan natin din talaga ang ating kababayan. Yung kanilang coordination, dapat lahat ng makikipag-participate din sila sa lahat ng mga gusto nila dito sa ating bayan. At saka kami po sa konseho, nakikinig naman po kami sa sa boses ng ating kababayan. Kung anong gusto nilang mangyari, nandyan tayo, laging umaaksyon para sa kanila. Kaya kailangan natin yung tulong din nila. At saka sa mga, halimbawa, may mga may kulang na ginagawa sa Sangguniang Bayan. Kami bilang isang konsehal sa pangunguna ng ating Vice Mayor Jean Feliciano. Siyempre, hindi naman lahat alam namin. Kumbaga, lahat naman tayo, hindi tayo perfecto. Kaya kailangan natin yung ating kababayan para sa ibang mga suggestion, kung may mga suggestion sila, at sila din ang ating pinapakinggan para sa mga kanilang suggestion. O kaya kung may mga reklamo, ay nandyan din yung ating action agad. Okay po. So kay admin naman po, sir, same question po. In order to achieve the 4 M's that I mentioned earlier, is that one word lang, love. Pag ikaw po bilang individual ay pag-ibig sa puso, massive sa ka, pag-ibig, of course, mapayapa ka, mapayapa. Mapayapa. Of course, kailangan natin lagi may at then it follows na yun. You can apply it sa family mo in everything. Alisin mo sa kapwa. Thank you so much po. Nakakatuwa po dahil naging makabuluhan ang ating talakayan. Last word po or baka po may nais kayong sabihin, admin, as of now unahin po natin si admin. Ano po ang gusto nyong iparating sa ating mga Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo. Ito ay napakagandang programa para kahit paano ay talagang makadaupang pala natin ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng social media. Isang apila at panawagan na rin po para sa ating lahat. Sana po bilang mga kababayan, bilang tayo isang pamilya sa Brooks Point, naasahan po namin ang tuloy na operasyon po. Kasi hindi magiging successful ang isang bayan without the cooperation of the constitution. So sana po tulong-tulong tayo, tulungan natin iangat ang pag-angat ng ating sarili, ating pamayanan, ang ating barangay at ang ating bayan ay nakasalalay dito sa ating mga sarili. Hindi sa iba. Thank you so much po, admin, and Lacandaso, and sa inyo mga baka kung may nais kayong iparating sa ating mga kababayan. Sa aking mga kababayan, patuloy kayong tiwala sa pamahalaan ngayon. Alam natin ang ating LGU at ang ating pamilya ay laging nandyan para sumuporta at laging nandyan para ipagpatuloy kung anong maganda para sa magagandang bagay, maganda para sa kinabukasan ng ating bayan. At syempre, lagi kayong makikinig sa talakayang bayan para lagi kayong update kung anong nangyayari dito sa ating bayan. Muli po, magandang umaga. Ayan, maraming salamat po sa ating mga
masisipag at mabubuting tagapaglingkod sa ating bayan. At ito naman po, natapos na naman ang ating pakikipagpanayam at ang ating programa na 1 oras na balitaan, talakayan, serbisyong bayan na hatid po ng pamalokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. at ng ating Vice Mayor Atty. Merchin de Los Angeles Feliciano. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At tatako po tayo sa huling yugto ng programa ang Serbisyong Bayan. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ang garbage collection schedule po ay sa Monday, 8 a.m. to 12 noon po at 1 p.m. to 5 p.m. Old Camp Buligay, yan po ay residual regular. And sa Tuesday naman po, 8 a.m. to 12 noon and 1 p.m. to 5 p.m. Edward Subdivision residual use mass po ito. And sa Wednesday naman po, 8 a.m. to 12 noon, 1 p.m. to 5 p.m. Edward Subdivision, residual use mass din po ito. And sa Tuesday naman, 8 a.m. to 12 noon, sa Roland Subdivision and Balacan proper, residual and use mass din po. Sa Friday naman po, 8 a.m. to 12 noon, hospitals, residual, regular. And sa 1 p.m. to 5 p.m. Schools, sa mga schools, residual, regular. Sa Saturday, 8 a.m. to 12 noon. Sa relocation, and sa 1 p.m. to 5 p.m., relocation pa rin, residual, regular, and residual use mass. Per schedule with requested field, per schedule with requested file, and per schedule with request filed and menro, special household yard waste, pinagputuan ng sanga. Sorry kasi yun yung nakalagay dito. Pinagputulan ng sanga. Everyday, 4 p.m. public market, market waste, 7 p.m. and 4 p.m. to 7 p.m. public market and center. On-call po yung sa mga barangay, residual, regular, residual, and residual use must. Ayan, another po na panawagan at or pabatid sa ating mga kababayan, ang Land Transportation Office ay patuloy na nagsasagawa ng driving lessons at patuloy pong ipinapaalam ng Land Transportation Office na sila po ay patuloy na nagsasagawa ng driving lesson at para po sa mga karagdagang impormasyon para sa theoretical driving course, training, at iba pa ay makipag-ugnayan lang po, pumunta po sa kanilang tanggapan na matatagpuan po sa kalapit na building ng Municipal Information Office. Pabatid din po sa lahat po ng naaabot ng ating programa, ang tanggapan po ni 2nd District Congressman GCA ay may programang libreng sasakyan para po sa mga bangkay. Para po sa karagdagang impormasyon ay pumunta lamang at makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan na matatagpuan sa dating Mayor's Office ng Municipal Building, ng Old Municipal Building ng lokal na pamahalaan. At ito na naman po muli ang 1 oras ng balitaan, talakayan at serbisyong bayan, hatid ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario Benedito Jr. and Vice Mayor Atty. Merchin de Los Angeles Feliciano. Sa pamumuna ng tanggapan ng Municipal Information Office, sa ngalan ng aming External Affairs at Municipal Information Designate
Ma'am Deborah Faith C. Malacao. Ako po si Marielyn Galicia, ang inyong nakasama na naghahatid ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, Serbisyong Bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Magandang araw po. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.